Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, paggunita sa kapistahan ni Saint Charbel. Sa ating unang pagbasa, napakagandang balikan at pagnilayan ang sinasabi, "Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, sapagkat ako ang inyong Panginoon." Kung ito ay pagninilayan natin at uulit-ulitin nating sabihin sa ating sarili, di ba napakagandang maging basihan ng ating pagninilay, ng ating panalangin, at ng ating desisyon na gagawin sa buhay. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, sapagkat ako ang inyong Panginoon. Papaano ba natin masasabi na ang isang tao ay nagtataksil o tumatalikod sa Diyos? Kapag mas kinikilala niya ang ibang Diyos-Diyosan kaysa tunay na Diyos. At ano-ano o sino-sino ba ang maaari nating masabi na itinuturing nating mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Kahit papaano, alam natin ang sagot, di po ba? Kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo o sa buhay ko, at iyon ang pinagbubuhusan ko ng aking buong sarili, maliban sa tunay na Diyos, yun ang itinuturing kong Diyos-Diyosan. Ano ba yung umuubos ng aking panahon, ng aking oras, ng aking mga iniisip, ng aking sarili? Yun ang maaaring itinuturing kong Diyos-Diyosan. At maaaring iyan ay mga personal na ambisyon o pangarap, maaaring kayamanan, maaaring kapangyarihan o posisyon, maaaring karangalan. Ang lahat ng iyan ay maaaring masabi na mga itinuturing nating Diyos-Diyosan. At minsan, hindi tayo aware na itong mga bagay na ito, itong mga sitwasyon o mga taong ito, ang nagiging Diyos-Diyosan para sa atin. Kaya nga malinaw ang paalaala at paanyaya ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, sapagkat ako ang inyong Panginoon. Amen.